Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at isang punong-puno ng pag-asa at opportunity na naman sa ating mga buhay. For today's video, kami po ngayon ay magtsatsyangge sa Pinamalayan. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng aming mga ngiti dahil ngayong araw ang aming anniversary. Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon sapagkat 4 na taon na kaming kasal ng aking asawa. Nagpapasalamat nga kami sa Panginoon sapagkat sa 4 na taon na kanyang ipinagkaloob sa aming mag-asawa, sa maraming pang taong ipagkakaloob sa aming mag-asawa, kahit hindi perpekto ang aming pagsasama, kahit minsan kami ay nag-aaway, hindi nagkakaunawan at nagkakatampuhan sa maraming mga bagay, pero nauuwi pa rin sa lambingan. Uy, sana all! Ganyan kaming mag-asawa. Dumaan man sa kahirapan, sa kagipitan, o sa kasaganaan, magkasama kami ng aking asawa. Madami na rin nga kaming napagdaanan. At pinasok nga namin ang pag-aalaga ng baboy. Pero dumating naman ang sakuna, ang African Swine Fever. Kasimula-simula pa lang namin nun. Tapos nagpagawa kami ng kulungan. Diba magastos ding magpagawa ng kulungan? Tapos nung nagbenta kami ng baboy, parang ang kilo lang nun ay 60 pesos per kilo. Diba? Paano makakasambot ng puhunan kapag ganun? Pero patuloy pa rin sumasabak sa pagnenegosyo. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat binigyan niya kami ng hanap buhay, ang pag-uukay. At pagkatapos ng swine fever, dumating naman ang pandemic. At unti-unting humina ang aming mga benta. At dahil may COVID, takot nang bumili ang tao sa ukay. Hanggang sa pinagbawalan na kaming magtiyangge. Pero mabiyaya pa rin ang Panginoon sapagkat binigay niya pa rin kami ng hanap buhay. At pinasok nga namin ang pag-iisda pagkat ito lang yung pwede nung pandemic. Naglako-lako kami sa mga barangay-barangay at salamat sa Panginoon at kami ay kumikita. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. Sa pagsubok ng aming mga buhay, magkasama kaming mag-asawa. Talagang tinitreasure namin at kinukuha namin yung mga aral. Pagkat wala namang ibibigay ang Panginoon ng problema o pagsubok sa ating mga buhay na hindi natin kaya. At hindi lang natin ito malalampasan at matututo pa tayo. Nung pandemic, lumakas ang online selling at maraming naging vlogger at maraming yumaman nung pandemic. Yung iba naman nakapagtayo ng ibang negosyo. O diba? At kung titingnan mo yung mga pagsubok natin sa buhay ng positibo, talagang magtatagumpay ka. Kaya sa bawat mga pagsubok ng ating mga buhay, laging tingnan natin yung aral sa ating mga buhay. At lagi nating tingnan kung bakit nangyayari ito sa atin. Halimbawa, nagkasakit ka. Bakit ka nga ba nagkasakit? Yun pala, ang lakas mong mag-inom, lakas mong magsigarilyo, ang lakas mong magbisyo. Tapos sisisihin mo ang Diyos kung bakit nangyari sa'yo. Tapos magtatanong ka pa, mabait naman ako sa dinami-daming tao. Bakit ako pa? O diba? Kung titingnan natin kung bakit nangyari sa atin yon, kadalasan gawa natin yun sa kahit anong aspeto ng mga pagsubok. Broken family, financially, mentally, at pagiging stressful. At minsan tanungin mo rin yung sarili mo kung bakit ba nangyayari yun. At sa pagkakataong ito, kumain muna kami ng aking asawa sa Chowking. At kahit simpleng selebrasyon lamang, masayang-masaya na kami. Di naman kasi importante kung maraming handa. Ang mahalaga ay maidaos ito, may kagalakan sa aming mga puso. At mas mahalaga sa lahat ay may pagpasalamat natin sa ating Panginoon. Sa 4 na taon na kanyang ipinagkaloob sa amin at sa maraming taong pang ipagkakaloob ng Panginoon sa aming mga buhay. Yes, sana laging anniversary para laging makakain dito sa Chowking. At naiba na rin po pala ang pagsiserve dito. Serve yourself na. At ito ay isang strategy ng mga negosyante. Walang waiter, yung mga nag-iintindi lang ng food sa counter. At kapag tumunog na yung alarm na parang bilog na ibinigay sa amin, handa na para kunin mo yung mga pagkain. Kasi nung huling kain namin dito, may mga waiter pa. At ganun katalino ang management ng Chowking. Konti ang tao na kanilang pasasahurin para mas lumaki lalo ang kanilang mga kita. At pagkatapos nga namin kumain, dumaan muna kami dito sa Sidsi upang bumili ng mga pangangailangan ng mga bata. Dumaan nga din po ako dito sa Gloriano para bumili ng string ng gitara. Pagkakataong ito, kami ay pauwi na ng aking asawa. Eto nga po, ngiting tagumpay ang aking asawa. Kasi naman, naka-Chowking yarn. Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon sa dagdag na taon na naman sa aming dalawang mag-asawa at patuloy na paggabay sa aming mag-asawa. Pagkakataong pong ito, nandito na po kami sa aming bahay at kinuha ko na po pala ang pasalubong sa aking kambal. At kung makikita nyo po, ang dami po naming damit dito. Kasi naman, ang dami namin binubuksan laging damit at lagi kaming kumukuha ng aming mga damit. Pagbukas nga ng pinto, masayang bumati ang aming kapatid na si Blessy. Kaya shout out sa'yo! At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood at God bless po sa ating lahat.